Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Jaisel, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ikasampung baitang. Ngayong araw ay magsisimula tayo ng ating paksa para sa unang markahan. Maaari kayong gumamit ng ballpen at papel upang maglista ng mahalagang detalye. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa paggamit ng isip at kilos loob tungo sa katotohanan. Unang markahan para sa una at ikalawang linggo. Ito ang inaasahang makuha ng mga mag-aaral pagkatapos ng ating talakayan. Para sa panimula ng ating aralin, naniniwala ka ba na lahat ay nangangarap ng masaya, payapa, ligtas at magandang buhay? Tao man o hayop ay nagnanais na sila ay nasa mabuting kalagayan, ngunit hindi ito madali. Kailangang mamili at magdesisyon ng tama upang makarating sa ninanais na patutunguhan. Masdan ang dalawang larawan, ang larawan A at larawan B. Matapos ito ay sagutin ang dalawang nakahandang tanong. Muli ninyong masdan ang dalawang larawan at matapos ito ay sagutin naman ang tatlong tanong. Magaling! Ngayon ay dumako na tayo sa pagpapaunlad ng aralin. Ikaw ba ay humarap sa salamin ngayong araw? Sa pagkakataong ito, muli kang humarap dito at tingnan ang iyong sarili. Itanong mo kung sino ka nga ba, ano ang mayroon ka, at ano ang kaya mong gawin. Balikan mo ang iyong mga karanasan na kailangan mong magpasya. Pag-isipan kung tama nga ba ang mga napili mo. Isipin mo ang mga pasyang sa palagay mo ay mali. At ano ang iyong mga naging kahinaan at paano mo ito nalagpasan. Kamalayan, ang kakayahang mag-isip. Isang patunay ng iyong pagkakaiba sa lahat ng nilikha tulad ng mga hayop, halaman, at mga bagay ay ang pagkakaroon ng kamalayan. Ito ay ang kakayahang makapag-isip. Hindi tulad ng mga hayop na nakabatay lamang sa dikta ng kalikasan, ang tao, katulad mo, ay may sariling kilos, may kakayahan kang matukoy at mapag-iba ang tama at mali, ang maganda at hindi. Masdan ang graphic organizer. Ito ay naglalaman ng dalawang kalikasan ng tao. Dalawa ang kalikasan ng tao o dualismong kabuuan. Ang tao ay nilalang na may katawan at espiritu. Ito ay ayon kina Punzalan, Gonzales, Marte at Nicolas noong 2019. Sinabi naman ni Dr. Florentino Hornedo na ang tao ay isinakatawang diwa. Dulot naman ng pananaw ni Descartes, inilahad niya may mga dualistang kabuuan ang tao at ang mga ito ay ang nagsasanib na katawan at espiritu. Ayon naman kay Santo Tomas de Aquino, may dalawang dimensyon ang tao, material at espiritual. Ang pagkakaroon ng ganitong katangian ng tao ay nagpapabukod tangi sa kanya sa iba pang mga nilalang. Binubuo ang material na katauhan ng tao ng pandamdam at emosyon. Samantala, ang espiritual na aspeto naman ay sumasakop sa isip at kilos loob na siyang pinakapaksa ng araling ito. Ngayon ay tunghayan natin ang dalawang kalikasan ng tao. Ang una ay ang material na kalikasan ng tao. Ano nga ba ito? Ang katawan ang pangunahing sangkap ng material na kalikasan ng tao. Ito ang biolohikal na katangian ng tao na nag-aasam ng kaginhawahan at ng patuloy na pagpapanatili nito. Ayon kina Punzalan, Gonzales, Marte at Nicolas noong 2019.
Ang katawan ang itinuturing na tulay ng kalooban ng isang tao patungo sa daigdig, ayon kay Mencius, ang nagsasagawa ng mga pisikal na gawain ng tao at kumikilos sa pamamagitan ng pandamdam at emosyon. At ang ikalawang kalikasan ng tao ay ang espiritual na kalikasan ng tao. Ano naman ito? Sa lahat ng nilalang na may buhay sa daigdig, ang tao lamang ay mayroong espiritual na kalikasan. Sinabi ni Hornedo na ang katawan ay nakakasagabal sa pag-iisip ng tao, kung kaya't kinakailangan na may espiritu upang supilin ito. Dahil sa pagkakaroon ng espiritu, nagkakaroon din ng isip at kamalayan ang tao. Ang kamalayan ay ang pagkakaroon ng malay-tao at ang nilalaman nito. Ito ang nagbibigay ng kakayahang umunawa ng mga kaalaman, gumusto at umayaw, at magpasya kung alin ang mabuti at masama. Ano nga ba ang pagpapaliwanag sa salitang isip? Ang isip ay tinatawag na intellect sa Ingles. Pinalalawak at inihahatid ng isip ang mga impormasyon na nakalap upang magkaroon ito ng malalim na kahulugan. Gagana lamang ang isip kung nalinang na ang pandamdam ng tao. Ayon kay De La Torre, 1980, nabanggit sa Brizuela et al. Noong 2015. Ito rin ay ginagamit ng tao upang umunawa ng mga bagay-bagay. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon siya ng kakayahang maging kritikal at mapanuri upang maunlad ang sariling buhay, maging ng buhay ng kapwa-tao. Ano naman ang ibig sabihin ng kilos-loob? Binigyang kahulugan ni Santo Tomas ang kilos-loob bilang rational appetency o makatuwirang pagkagusto. Ito ay naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama, at nag-uudyok na piliin kung alin ang mabuti. Malayang piliin ng tao ang gumawa ng mabuti o masama. Ngunit ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng anumang naisin, bagkus ang pagpili sa tama at mabuti. Masasabing ang pag-iisip at pagkilos ay tama kung ito ay: una, naaayon sa batas ng Diyos at ng tao; pangalawa, makatarungan; pangatlo, maipagmamalaki sa lahat; ikaapat, ang pinakatamang gawin; at panghuli, nabuo gamit ang kamalayang mag-isip o kumilos. Ano nga ba ang isip at kilos-loob? Ang paggamit ng isip at kilos-loob ay may mas malalim na dahilan. Layo nito na mahanap mo ang katotohanan, ipakita ang pagpapahalaga o pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Hangad nitong manaig kung ano ang nararapat at mapaglabanan ang iyong kahinaan na magpadala sa mali. Tunguhin ito na makita mo ang maaaring maging mabuting dulot o ang kaakibat ng hindi magandang kalalabasan ng isang desisyon o kilos. Mapagtitibay mo ang isip at kilos-loob na pumanig sa katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, pagbabasa o panonood ng mga dinadakilang aklat at pelikula, at paglinang ng karunungan sa mag-aaral. Ano-ano naman ang mga paraan ng wastong paghubog ng isip at kilos-loob? Para sa pagsasanay ng isip, una, paghahanap ng kahulugan at totoong layunin ng buhay. Ikalawa, pag-unawa sa pangkalahatang katotohanan. Pangatlo, pagsusuri ng mga dahilan at epekto ng mga pasya at gawi. At ikaapat, makatuwirang paglutas sa mga suliranin. Narito naman ang pagsasanay at pagganyak ng kilos-loob. Una, pagmamahal sa Diyos at kapwa. Ikalawa, pagpili ng pinakamabuti, pangkalahatang katotohanan at moral na pagpapahalaga. Ikatlo, paggamit ng kalayaan ng may pananagutan sa kalalabasan ng pasya o kilos. Ikaapat, pagdisiplina sa sarili at pagkontrol sa mga emosyon kung kinakailangan. Panglima, pagsusumikap, pagtitiis at pagtitiwala. At ikaanim, pagsasabuhay ng mga pagpapahalaga ng bertud. Ngayon, ginagamit mo ba ang iyong isip at kilos-loob sa tamang paraan? Paano mo binibigyang halaga ang iyong pagiging tao at ang kakayahang naiiba
sa ibang mga nilikha upang mahanap ang katotohanan. Para sa ating pagninilay, matapos ang mga gawain, ano ang iyong mga natutunan at naging realisasyon mula sa paksa? At dito na nagtatapos ang ating maikling talakayan tungkol sa paggamit ng isip at kilos loob tungo sa katotohanan. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.